Kagaya ng kinuwento ko nga po sa inyo na nabuksan na yung third eye ko doon sa tao na talagang naa-amaze ako mga bossing. Eto, ang dami mga nag-message sa akin kung ano daw pong address. Masabi ko lang, dun po yun sa may Mamplasan. Tapos, tapat po siya ng court ng Ganado. Di tanongin nyo na lang sa tricycle kung saan yung Ganado court na may malapit na basketball court. Yon, doon po yun, katapat po yun. Yung nag-open ng third eye ko. Yung nanay ko, tingnan nyo kung sa ibang manggagamot, di ba, minsan sabihin, kinulam, or kaya may mga palipad hangin, may nananalbahe. Sa nanay ko kasi sasabihin niya, alam niya kung gawa ng tao or kailangan mo na magpa-doktor. Hindi kanya bobolahin na sabihin na, ay may ganito ka, yung gano'n. Tsaka hindi po siya natanggap ng bayad, mga bossing. Hindi siya natanggap. Kaya gumawa ka na lang parang siguro magdala ka ng tinapay, bigay mo sa asawa kasi kung pagbigay mo sa kanya, hindi pa rin po tatanggap. Walang mahihita sa inyo. Ngayon mga bossing, kasi minsan, di ba, usapin pera-pera. Pero ito, wala mga boss. Ito nga po, ulitin ko lang po muli. I-reviewin ko lang yung aking kwento sa inyo. At dahil nga, meron kaming kakilala na doon kami lagi nagpapamasahe mga bossing ko, ay nakita ng mister ko na ang dami po mga sugat-sugat sa katawan. Sabi ng mister ko, huwag na tayo doon magpamasahe kasi baka mahawa tayo. Eh ngayon, hindi na nga talaga namin kinontak. Takot na kami kung saan kami nagpamasahe mga bossing. Lumipas ang 1 taon, mahigit. Sabi ko, baka naman galing na yung sugat. Sabi kong ganon. Itinext ko ulit. Tapos, itinext ko nga po siya uli. Nung itinext ko po siya uli, di nagpunta dito. Tapos nakita ko, makinis. Wala na sugat. Kasi dati, sugat-sugat mga bossing. Na natakot nga po kami. Tapos sabi ko, huy, buti galing ka na, no? Tapos, sabi po niya, napatingin sa akin, ma'am, siguro kaya hindi kayo sa akin nagpamasahe kasi gawa ng inisip ko nga daw ay may galis po siya. Di syempre, inamin ko, oo. Tapos ko, paano nakawala niyan? Sabi niya, alam mo po, nagpa-derma ako. Nasa 20 plus daw ang kanyang nagastos. Pero wa-epekdo yun. Umabot pa hanggang likod, tapos dito sa braso at binte, talagang papapangitin yung kanyang katawan. Susugat-sugat na. Ngayon mga bossing ko, may nakapagsabi po sa kanya na sasamahan sa albularyo. Doon siya sinamahan. Tapos, ang ginawa sa kanya, binuksan yung third eye niya. Kung sino daw po yung unang makikita, yun daw po yung sumalbay sa kanya. Tapos, yung nakita po niya, yung taong nangungutang sa kanya, nasabi po niya, ay nangungutang ito sa akin. Tapos, hindi niya napautang, na sinalbahin na po siya. Tapos yun, ang ginawa lang, sulat-sulat sa isang maliit sa papel, nilagay sa baso, nilagyan ng tubig, pagkatapos pinuna sa katawan. Nawala po ito. Pinagtiyagaan niya, parang 3 days lang, nawala na yung lahat ng mga sugat-sugat. Parang nagdahilan lang po siya. At tapos, sabi, nagbubukas ng third eye. Diba, lagi ko nga po sinasabi po sa inyo, gusto ko na makita yung aking anak. At yun nga po mga bossing ko, ay nangyari. Yung sa nanay, una muna sumabak nanay. Wala po, wala nakikita, sabi sa nanay, yung sakit ni nay, pang ospital. Wala po siyang kahit anuman nakarga. Tapos pag enter doon, kinakabahan na po talaga ako. Iba yung dama ko. Pag upo ko ng mga boss, yung nakakita ko una mata. Tapos yung sumunod, nakita ko na yung anak ko. Yung sumunod, hindi ko na alam anong nangyari. Basta, no, ako po'y tinapik pong niya, apple, ganyan. Saka lang ako na tapos sobrang hinang-hina ako. Yun lang naramdaman ko, yun lang naranasan ko na basta sabi po niya, open na yung third eye ko at hindi niya na tinanggal to dahil nakausap si Jovelyn at hindi na nga pinatanggal para nakikita ko lagi yung anak ko. Pero may usapan kami na yung mga bagay na hindi ko dapat makita ay wag na lang papansinin. Yun nga lang mga boss, mula nung nabuksan po yan, 3 days ngayon, pa 3 days kahapon na parang ang dami ko nakikita na hindi ko lang siya pinapansin. Tapos, kagabi, nakatulog na ako ng mahimbing, para nasanay na ako. Pero unang araw hanggang 3 days, ayun nga po, kung ano na yung nakikita ko, kung ano yung naririnig ko. Tapos, ang sure na sure ako, yung iba kasi hindi ko pinapansin, sure na sure ako, yung aking anak. Tapos, tinawag niya ako, Mami, malinaw na malinaw. Tapos, nakita ko siya. Ang nakita ko ay iyan ang suot po niya, na mahaba ang buhok po niya at naka-makeup pa rin po siya. Maganda.
Tapos isang araw, minamasahe ako, nakatayo siya sa may Christmas tree. Tapos, kanina, nakaupo siya sa lamesa. Hindi ko na sinasabi sa mister ko at sa anak ko dahil baka matakot. Pagbukas ko doon sa kwarto niya, may nagtanong, sino daw po natutulog sa kwarto ng anak ko? Wala po. Kasi, wala. At saka wala rin akong patutulugin po doon. Lagi ko nilalak po yun. Pero, sa gabi, binubuksan ko siya kasi binubuksan ko yung ilaw, papalit-palit ng ilaw kasi baka mag-overheat. Kasi nga po, kung hindi ko na i-off ang ilaw. Tapos syempre naglilinis din po ako doon. Walang natutulog po doon at wala rin gumagalaw ng mga gamit po niya doon dahil yun na lang alaala ng aking pong anak. Ultimo mga damit po niya, sapatos, wala akong pinapagalaw kahit ano daw, wala akong pinamimigay kasi yun na lang yung alaala ng aking anak. Parang i-maintain ko siya habang buhay mga bossing ko na ganun. Yung ayos ng kanyang kwarto mga boss. At yun nga excuse me po. At yun nga po mga bossing ko, ito. Kanina may paru-parong puti na biglang paikot-ikot at dumapo sa akin. Paru-parong puti. Maliit lang po siya. Mga gaganyan lang siyang kaliit. Ayan. Dumapo siya dito. Tapos sabi ko, anak, I love you. Yung mga ganun. Tapos may mga bulong. Tapos makita siya, nakaupo siya sa kama. Mami, I love you. Mga ganun. Nakakausap ko na po siya. Nakikita ko din po siya. Or minsan shadow na si Jovelyn po. Tapos minsan lang, may mga iba na hindi ko pinapansin kasi wag nga daw pong papansinin kapag nakakita ka. Kung naniwala kayo mga bossing ko ha, lalo na rin sa ospital, nakakita ako ng bata na pauli-uli, malit na bata, pero tagusan po siya sa pinto. Tumatakbo po siya parang naglalaro. Hindi ko siya pinapansin kasi baka makita niya na pinapansin ko siya, sumunod pa sa akin dito sa bahay. Yung mga ganun. Tapos nakakita din ako nung kami nagpuntang mall, na may nakatayong guard, bigla siyang nawala. Tapos, madami. Hindi ko nalang pinagpapapansin. Mula na nabuksan yung third eye ko. Tapos minsan, halimbawa, ito, mabebenta to. Parang may bulong. Tapos makita ko, nabenta nga. Or kaya sabi, mami, huwag ka munang pumasok sa CR. Nandiyan na si daddy. Pagtingin ko sa CCTV, nandun na nga si daddy. Or kaya, mami, huwag mo munang kasi pupunta si tita. Maya, ay Apple, nandiyan na nga. Na ko kagad, tumatalas ang pandama. Sabi nga po sa akin, hindi naman niya kilala na nagbabasa ako ng tarot card. Sabi sa akin na dahil open ang third eye mo, manghuhula ka na. Tapos yun, di na ako umibo. Kasi may isa rin nagsabi sa akin na, kailangan mo ng isang mentor para mabuksan na ng todo yung third eye mo at mas lumawak yung kaalaman. At nangyari nga po, ang galing. Kumbaga, yung mga hindi pa nakakaranas ng ganito, ito, basta na ikwento ko lang. Nasabi ko lang yung nasa kalooban ko kung ano yung mga nangyayari. Kinukwento ko naman kung ano mga nangyayari na ikwento ko lang mga bossing ko. Maniwala man kayo hindi, kung hindi man nangyari sa inyo, hindi ka talaga maniwala kasi ganun din ako. Kontrabida rin kaya ako. Halimbawa, ay bakit ba ganun? Bakit ba pinopost pa? Ay bakit ba? Hindi ako naniwala sa mga ganyan. Mga ganun mga. Pero ako naman yung tipo na pag hindi naniwala, ini-slide ko na lang. Hindi ako nagko-comment kasi ayoko rin makasakit ng damdamin ng iba. Yung iba naman, kasi iba-iba yung tao. Iba talaga magko-komento, yung mga gano'n na ayaw, naiinis, di naniwala. Ay, kanya-kanya naman po tayo mga bossing. Ayan, basta naikwento ko lang sa inyo. Kagabi, ang pinaka parang may sumutsot. Di ko na pinapansin. Yun ang kagabi. Basta ako, nakapokus na ako sa anak ko. Tapos yung ngayon, kung mapapansin ninyo, parang mula na punta kami doon, pa-4 na araw ngayong araw na to. Parang alam ko, masaya lang ako, nandiyan lang anak ko. Kahit hindi ko siya nayayakap, pero nakikita ko siya nakaupo, nakatayo, yung mga ganon. Kalbaw, kumakain kami, nakaupo lang siya doon, nakangiti. Parang masaya na ako ng ganon kasi no choice naman ako mga bossing ko eh. Yan, na-share ko lang po yan sa inyo. Maniwala mat hindi kayo sa nangyari sa akin, kinukwento ko lamang po sa inyo mga bossing.